Today, I would like to show you 3 pictures. Number 1 picture is the Passover. And the next picture is the sacrifice. And the last picture is the cross. Now, say again, the Passover, the sacrifice, and the cross. Now, what is the common denominator? The common denominator is the blood. It's the blood. Now, sa Passover po, it is, the Jew was instructed to mark their doorpost with the blood of the lamb. And this sign spared them from the destruction. Okay? It's like the Passover. Passover. Okay. So, it is because of the blood of the lamb, the firstborn of sa land of Egypt will be struck down. But sa Jew, as they were instructed to put the blood of the lamb on their doorpost, na-spare sila. And that is the so-called God passes over their homes. Now, so it is the protective blood of the lamb that spared them. Sa sacrifice naman po, it is the blood and life of the sacrificial animal that was accepted as payment for the death of sin. Ang ibig po sabihin ng, it is the atoning blood. Ang ibig sabihin po ng atoning blood is compensation. Compensation or payment for something. Ano nyo po to? Isipin nyo po muna to na kinakailangan may exchange. May exchange po yung atoning blood po. Ibig sabihin, kung titignan nyo, pumatay sila ng lamb. At yung lamb na yon, yung blood of the lamb, yung pong ini-sprinkle nila sa altar. At pag ini-sprinkle po nila sa altar, ipag-pray sila and then magpapatawad sila. Iko-cover yung kasalanan nila. Every year, the high priest entered the Holy of Holies where the Ark of the Covenant was. Tapos po, the high priest meron silang dalang blood of the lamb at i-sprinkle po nila yon sa Ark of the Covenant. But take note, hindi po ito po ay nagko-cover lang. It's just to cover their sins. Kasi every year nilang ginagawa, another year gagawin uli ng the high priest, another year gagawin uli ng high priest. Pero po sa the cross, pareho po siya. Meron po siyang protective blood of the lamb, katulad po ng shinare sa atin ni Brother Romigo kanina. Nasabi doon, the Lord will never leave us nor forsake us. Nandun yung protective blood of the lamb. At hindi lang yun, kundi nandun din po yung if God is with us, who can be against us? Di po ba? So, nandun po yung sa cross, nandun po yung protective blood of the lamb. At saka po nandun din po yung sacrifice, atoning blood. Kung malalaman nyo po na sa atoning blood, hindi na po kinakailangang yearly. But once na lang po yung ginawa. At saka po, kung titignan nyo po, hindi po siya compensation or payment. Kundi po, forgiven na po tayo sa ating mga kasalanan. Kung before sa sacrifice, yung mga kasalanan, kino-cover lang, but with the Lord Jesus Christ on the cross, we are forgiven. Forgiven na po tayo. Now, if you remember, sa previous po, if you remember, sa sinabi ni Pastor Boji, previous preaching,
Kung naaalala niyo po, ang sabi niya, Jesus Christ is the personification of God's love and grace in action and in person. Still remember. Now, sa cross po, sa the cross po, masasabi ko po na hindi lamang po atoning blood at saka protecting blood po ang nandun. Kung maaalala niyo po, nagkaroon po ng blood doon sa cross because of the wounds. Di po ba? Kung sasabihin po natin, sabi sa Isaiah 53, verse 5, sabi po doon, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace is upon Him, and by His stripes we are healed. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang wound na yon, hindi po lalabas yung dugo kung wala siyang wound on the cross, di po ba? Sa kanyang head, nandun po yung crown of thorn. Kaya nag-gush yung blood. Naalala ko po, yung sa kanyang back, nandun po yung pinalo siya ng 4-1 o 39 slashes ng cat-9 tail. Isa sa mga apo po ni Pastor Boji nag-share before that Jesus Christ is marked talaga. Itsura niya marked at also mukha daw siyang hamburger. I don't know kung sino yung nagsabi ko. Pero naaalala ko po yung exhortation na yon. Na nagmukhang hamburger si Jesus na talagang ang mukha niya is marked na marked. So, sa cross po, kaya po meron tumulong dugo because meron po siyang He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Hindi lang yon, kundi by His stripes, we are healed. Kasama po yun. Nawala po yun sa Old Testament. Nandun po yun. Kasama sa the cross of the Lord Jesus Christ. Now, ang sabi po dito, kung matatandaan niyo po, this is for me. This is, nung nakikinig po ako ng preaching ni Pastor Boji, naalala ko bigla. Sabi ko, this is the love of the Lord Jesus Christ. This bread. Because the Father gave His only begotten Son, so that we have life and have it more abundantly. And this is it. By the stripes of the Lord Jesus Christ, through His body, we are the healed of God. So, kinakailangan pong isipin natin na nabayubay sa krus si Jesus because for us, so that we are enjoying the divine health that He has given us. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa katawan mo na nabayubay sa krus, and thank you because of your great love. And thank you, Jesus, for giving Jesus Christ to us. And thank you, Jesus, for your obedience to the cross. At hinayaan mo, O Lord, na babalyubay ka so that we will have not just eternal life, but also the healing of our body. We receive this, O Father. We receive this, O Jesus, that by the stripes of the Lord Jesus Christ, we are healed. Let us partake. And I say this is the grace of the Lord Jesus. This is the grace of the Father through the Lord Jesus Christ. Because through the blood of the Lord Jesus Christ, we are cleansed from all our iniquities. We are forgiven from all our sins. And that is the grace of God. Hindi natin kinakailangan katulad sa sacrifice na magko-compensate. No, it is Jesus alone. Siya nang nagbigay sa atin ng ating kapatawaran. Siya na nagbigay ng kanyang buhay sa atin upang magkaroon ng buhay na kaika-ikaya. Heavenly Father, we thank you for this cup, symbolize of your blood. Salamat po because of this blood, because of your blood, we are cleansed from all our unrighteousness. We are forgiven. And thank you, Lord, because you are faithful to us, because you loved us so much. And thank you for the grace and for your love. In Christ Jesus we pray. Amen. Let us pray.
Maraming salamat po.